Sa pagpapatuloy ng ating kwento may isang nakasulat sa pintuan. Ang nakasulat rito ay ang CR nato ay wala sa ayos kaya ang CR na pambabae sa pangatlong palapag ang gamitin sa ngayon. Palet ng eksena sa archery room. Makikita natin ang mga mag-aaral na nagsasanay ng pagpapana. May isang mag-aaral naman ang hindi magawang makatama kahit sa bilog na may kulay man lang. Patuloy pera nito sa pagtira ngunit lumalabas lamang ang mga palaso sa bilog. Makikita natin na ang tumira pala ay ang kumag na malaki ang katawan at napapamura ito dahil hindi na naman siya tumama na sinagot naman agad ng kasama niyang hangal na hindi talaga ito tatama dahil mabilis itong map icon at ang pagpapana ay nangangailangan ng zen. Naiinis naman ang kumag sa kanyang kasama at napatanong ito kung saan ang kanilang kasamang Mongoloid na si Sangnen. Sumagot din ng hangal na pumunta sa nurse office kasi may anemia at dagdag na tanong ng kumag na naniniwala ba ito na may anemia. Habang sa kanilang pag-uusap may napansin sila sa kanilang gilid. At nakikita nila ang mga palaso na patuloy na tumatama sa gitna ng bilog. Ang nakita nilang nagpapana ay isa palang babae. Ito pala si John Dam na nakilala natin sa part 2 ng ating kwento at makikita natin sa kanyang muka na walang kahirap-hirap niyang ginawa ang tumpak na pagtira. Habang pinagmamasdan nito ng kumag bahagya naman itong kinikilig. Napasabi naman ito sa kanyang kasama na ang babaeng iyon ay sobrang nakakamangha. Tinanong naman siya ng kasama niyang hangal na bakit hindi niya ito lapitan at sumagot naman ang kumag na alam na raw ito ng kasama niya na hindi niya kayang lumapit sa isang babae. Napapatawa namang sinang ayon na naman ito ng hangal habang napapatuloy sa pagpapana ang kumag, at makikita natin sa mga tira nito na hindi ulit tumama kahit sa may kulay man lang. Naikinainis naman agad ng kumag at napatanong ito sa kanyang sarili na bakit pa sila pumunta sa lugar na ta. Bigla namang tinanong ng kumag ang kanyang kasamang hangal na bakit gustong pumunta dito ng Mongoloid na si Sangbin at dagdag pa nito na bakit hindi na lang sila tumakas sa boring na retreat na ito. Sumagot naman ang hangal na ang Mongoloid na yun ay isang modelong mag-aaral kahit sa mga mata ng mag-aaral. Bigla namang binato ang isang pana sa sahig. Ito pala ang kumag na galit na sinabi na sawa na siya sa mga galaw ng Mongoloid na yun. Tinanong naman siya sa kasama niyang hangal na bakit hindi niya ito sabihin sa harap ni Sangbin. Sa mga narinig ng kumag na pabuntong hininga lamang siya rito. Palit ng eksena habang nagsalita ang kanilang instructor na ang lahat ng magbihis sa kanilang uniforme at pumunta sa auditorium. Dagdag pa nito na ang mga sumali sa talent show ay magkita-kita sa harap ng administrative office. Sa mga narinig ng mga mag-aaral dali-dali naman silang nagbihis. At ang Mongoloid ay nagpa-feeling cool habang nakahiga. Napasabi naman ito na parang ang kanilang retreat ay malapit ng matapos. Bigla naman itong tumayo at napasabi na medyo nakakadismaya at tinanong niya ang kanyang kasama na ano sa tingin nila na ipinagtataka naman ng isa pa niyang kasama. Napasabi ito na parang may kulang. At ang ibig niyang sabihin ay gawin kaya nila itong hindi makakalimutang alaala. Tinanong naman ng kasama niya na ang ibig sabihin ba nito ay ang mga nakakalasing na inumin at napasabi ang kasama na di ba siya ang nagmungkahi na hindi sila magdala nito at sabi pa niya na masasaktan lamang ang kanilang puwet kung mahuli sila na umuinom. Sumagot naman ang Mongoloid na hindi yon ang ibig niyang sabihin. Ngunit meron pa rin silang pag-asa na ipinagtataka naman ng kasama niya. At naisip na ng kasama niya na kung anong mangyayari kung sila ay mahuli. Habang napapangiti sinabi ng Mongoloid na ibang tao ang magdadala para sa kanila. Palit ng eksena sa loob ng silid pahingahan habang nagpapalipas ng kanilang oras ang mga guro. Sa pamamagitan ng paglalaro ng baraha. Sinabi naman ng isang banyagang guro na parang gusto niyang itago ang barahang ito at napapatanong kung ilang puntos kaya habang pang-asar din niyang tinanong si Director Lee na pwede ba siyang tulong, na madagdagan ito. Galit naman na nagtanag si Director Lee na sigurado ba ito na hindi pa nakalaro nito at dagdag pa ni Director Lee na siguraden dun ba ito na hindi ito isang Koreano.
Mayabang namang sinagot ng banyagang guro si Director Lee na ito talaga ang kanyang unang paglalaro nito at dagdag pa niya na sa palagay niya na hindi lang ata masyadong magaling si Director Lee dito. Nakinainis naman ni Director Lee. Bigla namang napatanong ang isang guro na hindi ba raw pupunta sa talent show ng mga bata si Miss Kim at agad namang sumagot si Miss Kim na hindi siya pupunta. Dugtong pa niya na sigurado siya na ang mga staff na ang titingin rito. Bigla namang sumungit si Director Lee na siguro kailangan nilang pumunta doon na ipinagtataka naman ni Miss Kim. Sinabi ni Director Lee na ang bata ay nagtrabaho ng husto para maghanda kaya dapat silang pumunta para ipakita nila ang kanilang konting pagsuporta na may manyok na muka. Habang ipinapakita ang mga gamit na nakumpiska. Palit ng eksena habang tinanong ang Mongoloid ng kanyang kasama na saan naman tinago ng mga guro ang mga bagay na nakumpiska nila. Sumagot naman ang Mongoloid na makikita ito sa silid pahingahan ng mga guro at nakita niya ito habang humingi ng permiso sa pagpunta sa nurse office. Dugtong pa ng Mongoloid habang siya ay sumilip sa bintana. Nakita niya ang kalbong si Director Lee na humigop ng kaunti sa mga inumin na nakalagay doon. Sinabi pa ng Mongoloid na si Sungbin na ang locker ay nasa liukod lang ng pahingahan at hindi niya ito makaligtaan. Napapikit namang sumagot ang kasama niya na masyado talagang delikado ang pagkuha nito. Sinabi naman ng Mongoloid na malapit nang magsimula ang talent show at ang kanilang kaklaseng babae ay sasayaw ng K-pop. Dagdag pa nito na ang kalbong iyon ay siguradong hindi yun ipagpapaliban at magsasama pa ito ng ibang guro para hindi siya mapaghalata ang manyok. Dugtong pa ng Mongoloid na hindi lang sila ang pupunta doon na ipinagtataka naman ng kanyang kasama. At tinanong na nga niya ang ating bida na tama ba ito na ikinagulat naman ng ating bida. Napalingon naman ang ating bida sa kanyang narinig. Sinabi ng Mongoloid ay ang ating bida raw ang kukuha ng alak para sa kanila. At napatanong lamang ang ating bida rito. Dagdag pa ng Mongoloid na kung ang ating bida raw ay mahuli wala na raw silang magagawa doon. Habang nagkaroon ng katahimikan sa papagite nilang tatlo. Bigla namang nagsalita ang ating bida na hindi niya kaya ang kanilang pinapagawa habang pinagpawisan nito. Nabigla naman ang Mongoloid sa mga sinasabi ng ating bida. Inulit naman ng ating bida ang kanyang sinasabi na hindi niya talaga magagawa iyon dahil ito walang paraan. Agad-agad namang sinuntok ang ating bida sa kasama ng Mongoloid at sinabihan ito ng gusto na nitong matadyakan. Habang tahimik lamang ang ating bida rito. At sinaktan na nga nila ang ating bida at makikita sa mukha niya na tinnitus niya ang sakit. Bigla namang napaluhod ang ating bida sa dalawang animal sa kanyang harap. At tinawag niya ang Mongoloid na si Sungbin at nagpapakumbabang sinabi ng ating bida na alam ng Mongoloid na hindi niyang kayang masangkot sa kahit anong uri ng gulo. Dahil ang kanyang ama ay may sakit at nadoon sa ospital ngayon dagdag pa ng ating bida na ang kanyang ama din ay nalulungkot dahil ang ating bida lang ang mag-isa sa bahay nila ngayon. Kung malalaman din ng kanyang ama na nasangkot siya sa gulo siguradong hindi nito mahahawakan ang stress. Lumingon naman ang Mongoloid at napasabi na alam na niya iyon na mag-isa lang ang ating bida sa kanilang bahay. Makikita na sa mga alaala ng Mongoloid na pumunta sila sa bahay ng ating bida at nagiinuman. Habang ang ating bida naman ay nakasandal lamang sa gilid. At makikita ang kanyang mga pasa sa muka dulot ng pangbubugbog ng mga animal. Balik sa kasalukuyan nagpapasalamat ang Mongoloid sa ating bida dahil mayroon silang lugar na natutuluyan noong nakaraan habang makikita naman sa muka ng ating bida na ito ay nalulungkot. Dagdag pa ng Mongoloid habang nakatingin sa kanyang hangal na kasama na siguradong magtataka ito dahil hindi sila natanggap sa paaralan kahit nagnakaw sila ng mga bote ng suho. Nagsalita naman ang Mongoloid patungo sa ating bida na wag itong magdadrama. Dagdag pa ng Mongoloid na meron siyang sasabihin sa ating bida dahil medyo nasaktan siya. Na ikinagulat naman ng ating bida. Habang ngumingiti ang Mongoloid sinabihan niya din ang ating bida na dederecho na sa kanyang pananalita na natatakot ba raw ang ating bida dahil baka lumala ang sakit nito. Ngunit hindi ba raw natatakot ang ating bida sa kanya na halatang ika natakot talaga ng ating bida.
Bigla namang napatanong ang ating bida sa Mongoloid na ano ang ibig sabihin nito. Sagot naman ng Mongoloid na sa palagay niya ang kanilang pagkakaibigan ay parang wala na raw sa ating bida, dumagdag naman ang hangal na ang ating bida raw ay masyado nang malamig sa kanila. Tinanong ng Mongoloid na ano ang mas importante sa ating bida. Nabigla naman ang ating bida habang nakatingin sa Mongoloid na may luha sa kanyang mga mata. Habang umiiyak nagmamakaawa naman ito sa Mongoloid. Bigla namang tinawag ng Mongoloid ang kanyang kasamang hangal at inutusan niya ito na pakikuha ng katul. Binigay na nga ng hangal ang katul sa kanyang boss na Mongoloid. Sinabi ng Mongoloid na kung hindi sasagat ang ating bida ay papakainin niya ito ng katul at tinanong niya ulit ang ating bida na anong mas ampo-anti sa kanya. Ang kanilang peking pagkakaibigan o ang kanyang ama, habang ang ating bida naman ay nanginginig sa takot. Sinindihan naman ng Mongoloid ang katul at sinabi sa ating bida na siya ay nag-aantay sa sagot nito. At patuloy parents sa panginginig ang ating bida habang gumawa ng desisyon. Sumagot na nga ang ating bida na mas importante sa kanya ang kanilang pagkakaibigan at sumigaw naman ang hangal na hindi niya ito naririnig kaya pakilakasan raw nito. Tumulo na nga ang luha ng ating bida at inulit niya ang kanyang sinasabi na mas importante sa kanya ang kanilang pagkakaibigan. Sa kanila habang makikita sa muka ng ating bida ang kanyang pag-iyak na may peking ngiti. Bigla namang sinapak ng Mongoloid ang ating bida. Sa lakas ng pagsapak umabot sa dingding ang ating bida. Napapamura naman ang Mongoloid at tinanong niya ang hangal sa kanyang gilid na narinig ba raw niya ang mga sinabi ng ating bida. Habang tinignan niya pababa ang ating bida, napapasabi ito sa ating bida na isa itong nakakakilabot na klase ng anak. Habang ang ating bida naman ay umuubo ng dugo at dahan-daang bumangon. Sinabi ng Mongoloid na ang ating bida raw ay talagang takot sa maliliit na paggulpi. Dahil ang ating bida raw ay kayang isantabi ang kanyang magulang para hindi mabanatan. Dagdag pa ng Mongoloid na meron siyang sasabihin sa ating bida. Na kung siya raw ang magulang nito, ikinahihiya niya raw ang pagtawag niya rito na anak. Sa mga narinig ng ating bida nawasak naman ang kanyang mundo doon. Tumalikod na nga ang Mongoloid at sinabihan niya ang kanyang kasamang hangal na lalabas na sila at manood sa maliit nilang palabas. Bumangon na nga ang ating bida at patuloy parents sa pagdurugo ang kanyang bibig. At sinabi niya sa Mongoloid na alam mo ba? Napahinto naman ang Mongoloid sa kanyang narinig. At napalingon sa ating bida. Sinabi ng ating bida na mas grabe ang nararamdaman niya para sa kanyang mga magulang na sila ay nawasak. Dahil nagkaroon sila ng basurang anak gaya ng Mongoloid.